Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang o ginugunita ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. At hilingin natin ang gabay ng ating mahal na ina upang ating pong maisapuso at mapag-isipan ding mabuti ang mga salita na atin pong narinig sa buong linggong ito. Balikan natin ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, ito'y patungkol doon sa isang tanong ng isang mayamang lalaki. Paano ba magkakaroon ng buhay o buhay na walang hanggan? Bukod sa o higit, ay kailangan sundin ang utos ng Diyos, ang lahat ng kanyang sabi, lahat ay sinusunod niya na maliban sa bagay na ito. At sinabi ni Kristo, kung ibig mong maging ganap, mahalaga po yung salitang maging ganap, ibig sabihin maging kompleto, umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. So sana po, pag dumating yung araw na tayo po ay kailangan ng lumisan, hindi na kailangan hintayin pa yun, kundi sana dumating yung araw na kayanin na nating mag-detach sa mga material na bagay na para lang sa mundong ito. Nung Martes, ang sinabi naman ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga
pinaghaharian ng Diyos. Napakahirap mapabilang ang isang mayaman o ang mayayaman sa paghahari ng Diyos. So, bakit kaya? Kaya sabi ko sa nung Lunes, kung saan ba nakalagay ang ating puso o saan ba yung values natin nakadepende. Sa utos ba ng Diyos o sa mga material na bagay sa mundong ito. Nung Miyerkules naman, ang sabi ni Kristo, patungkol ito sa isang talinghaga na binigay ni Kristo tungkol sa mga upahan ng mga manggagawa na nag-expect sana yung mga unang nagtrabaho, unang tinawag ay mas malaki ang kanilang matatanggap, pero di nila inaasahan na pare-pareho sila ng natanggap. Kung kaya nagalit o nagtanong doon sa may-ari. Kaya ang sagot, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Ito ay ang pagpapakilala ni Jesus sa ating Diyos Ama na lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon para makabahagi sa kaharian ng Diyos. Nung Huwebes, katulad pa rin ng isang talinghaga na ibinigay sa atin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. So yung imbitasyon ng Diyos na makisalo at dumulog tayo sa piging kung saan naroroon at inihanda niya para sa kanyang anak. Pero kailangan maging handa naman tayo sa pagpasok natin kung gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos. Kahapon, isa rin tanong na sinagot ni Jesus, alin ang pinakamahalagang utos? At ang sabi ni Kristo, yung ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Ngayon, kung ganamit nyo, binasa ninyo ay yung Ebanghelyo para sa araw na ito, ay sinasabi sa atin din na ang pinakadakila ay dapat maging lingkod, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Pero ang narinig ninyong Ebanghelyo ay Ebanghelyo mula kay San Lucas, kung saan natin pong pinararangalan ang mahal na Birhen sa kanyang pagkareyna. Kaya't sinabi, tandaan din natin mabuti, ang sinabi ng mahal na Birhen, matapos niyang pakinggan ang mga salita na ipinahayag sa kanya ng anghel, ang sabi ng mahal na Birhen, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. So, ang pagkareyna, nung nakalipas na linggo ay ipinagdiwang natin ang pag-aakyat kay Maria sa langit. At ngayon, ang pahayag ng ating pananampalataya, pinahayag ng ating simbahan na si Maria ay Reyna. Hindi lang siya basta ina, kundi siya ay Reyna na nagpapaalala sa atin lagi, kung gusto natin makarating at gusto ng mahal na Birhen, marating natin kung nasaan ang kanyang anak at ang sekreto, makinig, magsabuhay ng salita ng Diyos. Amen.